Bata pa, doon sa Project 3, pag naglalaro kami, nagbabasketball kami, yung laruan namin, lupa. Nagdidribble kami sa lupa. Nakabilad kami sa araw. Pero paminsan-minsan, kami nakakapaglaro sa Ateneo kasi yung Ateneo, malapit lang sa amin. Doon, merong covered court doon, ang ganda. At inggit na inggit kami sa mga nag-aaral sa Ateneo sapagkat napakaganda ng kanilang basketball court. Nangarap kami sa Project 3 na magkaroon ng sarili naming covered court. Sinulatan ng mayor, sinulatan ng congressman, sinulatan ng mga konsihal, pero wala pong nangyari. Naging pangarap lamang yung covered court sa Project 3 Quezon City. Kaya anong ginawa ni Roy Logoles, alam ko na marami sa atin dito nangangarap din na magkaroon ng covered court. Kaya sinimulan ni Roy Logoles ang sunod-sunod na covered court. Sunod-sunod na covered court. Kaya ngayon, sa dami ng mga covered court, sana dito po, gusto ko rin magpagawa ng covered court. Kaya lang, hindi po pwede dito sa City Santo Niño dahil hindi pwede gamitin itong lupang ito. Sinubukan ko na, pero hindi pwede. Pero, ang isang lugar na pinagawa natin ng covered court ay ang inyong high school, yung Dr. Ricardo Santos National High School. Ngayon, yung buong campus ng high school, meron ng bubong. Yung mga bata, kahit na umuulan, hindi na mababasa. Paglilingkod ni Roy Logoles sa inyo dito sa Barangay San Martin de Porres, lalo na sa mga nag-aaral sa Dr. Ricardo Santos National High School. Mahigit ng 30 na mga covered courts ang napagawa ni Roy Logoles sa maikling panahon. Kaya sabi ng Public Works sa akin, Congressman, kayo na po ang kongresista na nakapagpagawa ng pinakamaraming covered courts hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang record ng inyong congressman dito sa 2nd District ng Parañaque. Pero meron tayong dinagdag pa. Yung bubong natin ay kakaiba. Ang ordinaryong covered court, ang bubong gawa sa GI sheets. Pero sa ating ginawang proyekto dito, ang ginamit natin, ibang materyales, polycarbonate. Alam nyo kasi, nakapunta ako ng Disneyland, nakita ko yung bubong doon, ibang klase. Sa Ayala Town Center, iba din yung klase ng bubong doon. Tinanong ko ang Public Works, sabi ko sa Public Works, ano ba ang material na ginagamit doon? Napakaganda. Ang sabi sa akin, yan po ang polycarbonate, pinakamodernong roofing material na nagagamit ngayon. Ang sabi ko sa Public Works, gusto ko, yan ang gamitin ko. Gamitin natin sa covered court sa ipagagawa natin. Ang sagot ng Public Works sa akin, pero Congressman, mahal ho yung materialis na yan. Baka ho kulangin kayo ng pondo. Ang sagot ko sa Public Works, ayokong tipirin yung aking mga kababayan dito sa Parañaque. Ang gusto kong gamitin yung pinakamahusay at pinakamahal na klaseng roofing material. Kaya yan po ang ginamit natin dito sa Parañaque. Paglilingkod ko sa inyo. Kaya ngayon makikita nyo yung Dr. Ricardo Santos National High School, ibang klase na. Ayun, meron din nagtatanong, Congressman, alam namin na marami kang proyekto. Pero baka naman nakakalimutan mo na yung trabaho mo sa Kongreso, baka parating absent doon. Mga kaibigan dito sa Santo Niño, dito sa Barangay San Martin de Porres, ang inyo pong lingkod, hinalal nyo noong 1992. Matatapos na po ang aking pang-5 termino, pero pinagmamalaki ko pong i-report sa inyo na ang inyong lingkod ni minsan hindi pa nag-absent sa sesyon sa Kamara de Representante. 100% perfect attendance po ang record ng inyong congressman. Tanong pa rin na marami, baka naman parati ka nandun. Baka naman nakakalimutan mo na yung pakikipag-ugnayan sa iyong mga kababayan. Mga taga Santo Niño, kayo ang saksi kung si Roy Logoles ay parati nyo nakikita. Madalas po bumibisita rito, hindi lamang yan. Sa halos lahat ng sulok ng 2nd District ng Parañaque, anumang araw, kahit na umuulan, kahit na mainit ang araw, kahit na gabi, namamasal si Roy Logoles, patuloy ang aking personal na pakikipag-ugnayan sa inyo sapagkat yan ang aking paniniwala. At itong bandang huli, meron tayong sinimulan isang programa, yung libreng palibing. Bakit ito? Bakit ko ito sinimulan? Alam nyo, naawa kasi ako sa mga namamatayan, lalo na sa mga hirap. Pero nyo, pag namatayan ng isang tao, dobling trahedya ang nangyayari. Una, siyempre, trahedya yung may namamatay. Pangalawa, lalo na pag namatay yung padre de pamilya, yung naghahanap buhay, maghihirap yung pamilya at magkakaroon ng malaking gastos. Ang masakit pa, mayroong mga programa na sinasabi na libreng palibing pero hindi man pala libre. Ang dami po nagpupunta sa akin, nag-iiyakan.
sapagkat nagiging biktima sila nito mga peking libreng palibing. Kaya anong ginawa ni Roy Logoles? Ang sagot dito, nakipag-ugnayan ako sa DSWD at ngayon ito ang programa Libreng Palibing. Tunay na libreng palibing at marami nang ilang beses na ako'y nakapunta dito sa Sitio Santo Niño para dumalaw sa mga sinamampalad na mamatayan at sila'y nakinabang dito sa libreng palibing ng inyong lingkod, Congressman Goles. Paglilingkod ko sa inyong lahat dito. Ayun, ang tanong pa rin na marami, paano naman yung mga batas? Sapagkat ang congressman, ang pangalan mambabatas. Ibig sabihin, gumagawa ng batas. Ang tanong nila, ano naman batas ang nagawa mo, Congressman Goles? Ito po ang sagot ko. Una, Climate Change Act of 2009. Yung climate change, isang malaking issue ito na pandaigdig. Kinakabahan tayo na umiinit ang mundo, baka tumaas ang dagat, yung mga komunidad sa tabi ng dagat ay baka lumubog, yung ating food production ay baka bumagsak, magkaroon ng gutom ang mga tao. Ano ang sagot ni Roy Logoles dito? Nag-file tayo ng bill. Ngayon, ito na ay batas. Ang pangunahin, principal author, ang inyong lingkod, Roy Logoles. Nung ito'y pinirmahan ng Presidente, front page, headline po ito, sapagkat talagang sinubaybayan ito kahit na ng United Nations. Pangalawa, international humanitarian law, karapatang pantao. Ang karapatang pantao, napaka-importante. Lalo na po sa kanayunan, marami mga kababayan natin nilalabag yung kanilang karapatang pantao. Para mapangalagaan sila, ang inyong lingkod naglabas ng International Humanitarian Law. Ito na, naging batas na. Republic Act 98, 99, 98, 51. Pinasa at pinirmahan ng Presidente. Pangatlo, Coast Guard. Bakit ito naging batas? Bakit ito pinanukala ni Roy Logoles? Sapagkat marami naging sakuna sa karagatan. Marami sa inyo siguro, meron mga kamag-anak, nagbabiyahe sa dagat, nangangamba na baka maaksidente sila. Ang sagot dito, palakasin ang Philippine Coast Guard. Ang mayakda ang inyong lingkod, Roy Logoles, ngayon, Republic Act 9993. At yung pang-apat, ako po ang isa sa mga co-authors, ito yung Republic Act 9994, expanded Senior Citizens Law. Ang nangyari kasi dito, nagkaroon tayo ng Senior Citizens Law. Binigyan ng diskwento, 20% ang mga senior citizen. Lumabas yung VAT, 12%, dinidak to sa 20%, naging 8% na lamang yung senior citizens discount. Umiyak yung mga senior citizens. So ang sagot ng mga kongresista, maglabas ng, ito na, Expanded Senior Citizens Law, Republic Act 9994, ang inyong congressman ang isa sa mga principal authors dito, paglilingkod ko sa mga senior citizens.